myself in thy commandments, which I have loved. Ang sabi diyan, I will delight, matutuwa, magagalak ako sa mga utos o sa salita ng Diyos na aking minamahal, which I have loved. Sandali tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pangunahan niyo kami sa Sunday School lesson, Panginoon, na ituturo. Banal na Espiritu, kayo muli kumilos sa aming kalagitnaan. Turuan niyo po ang bawat isa. Pangunahan niyo rin ang inyong tagapagturo. Ito amin dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Naalala ko nung ako'y nagturo dito ng Sunday School lesson, about, I think, the Savior's love ba yun? Ngayon naman is the disciples' love for the Word of God. Sa isang nagdi-disciple, lalo na sa katulad nyo pong church na ilang years na ba? More than 10 na? Brother Derry, 10 years na ba? Okay. Magte-10. Okay. 2 years mission and 10 years na as a church. Sa amin naman ay nag 3 years kaming as mission at ngayon ay last year na organize as a church. Kaya noong nakaraang May, nag-first church anniversary kami. And looking forward for next year's second year anniversary as a church. The disciples' love for the Word of God. Sa katulad nyo pong church ay ako'y naniniwala, meron na rito sa inyo na mga nagdi-disciple na rin. Sapagkat isa yan at bahagi yan sa huling habilin ng ating Panginoon sa church na kanyang itinatag. Doon sa Matthew chapter 28 about the Great Commission. So, doon sa ating binasa na talata ay sabi diyan, which I have loved. Alam nyo na may panahon ng panglalamig. Subalit, ang isang discipler ay hindi dapat magpadaig sa ganitong sitwasyon. Gaya na banggit sa inyo ni Brother Derry kanina, medyo parang makulimlim. Pero dapat ang ating buhay ay hindi makulimlim. Dapat punong-puno ng sigla. Today is Sunday and Sunday is for the Lord. Di ba ho? Amen. Kaya merong araw talaga na itinalaga ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magtipon. Yan ay araw ng Sunday. Kaya yung mga nandito ngayong umaga, amen. Praise the Lord. May mga bisita tayo. May nakamayan ako isang bisita kanina. Sabi ko sa kanya kanina, tama yung pinili ngayong Sunday, nandito ka sa church. Yung iba, merong mga iniisip pag iba kung saan pupunta eh. Pero tama pag ikaw ay Sunday nasa church. So, ito tingnan natin. The disciples' love for the Word of God. Ang susi ng tagumpay ay ang dalisay at tunay na pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Kung meron mang malapit sa puso natin, dapat ay ang salita ng Diyos. The Word of God. Biro nyo na pinasulat ito at araw-araw yung binasa mo, the next day yung pa rin yung mababasa mo. Hindi nagbabago. At ang pinakamaganda, laging fresh. Tsaka nakakita na araw-araw mong pinupuntahan, araw-araw mong binabasa, pero laging fresh yung salita ng Diyos. Hindi natin pa siya mauubusan. Lahat na siguro ng mensahe ipinangaral sa tagal ng taon na ipinapangaral ang salita ng Diyos hanggang ngayon, hindi pa rin nauubusan ng Bible ng salita ng Diyos. So the disciples' love for the Word of God. Maraming mga disciples o yung mga nagtuturo o yung mga nagga-guide o yung mga pumupunta doon sa bahay, nagbibisita at inaakay yung mga bago pa lang sa Panginoon. Parang picture niyan, parang kapapanganak pa lang sanggol. Meron na ba nakitang sanggol kusang lumakad? Inaakay yan, dinadala
di ba? Kung saan siya dalhin, doon siya pupunta. Hindi siya pwedeng magreklamo. Kung saan bit-bit ng nanay, kung saan siya dalhin ng nanay, nandun din siya. Sa mga bago pa lang tumanggap sa Panginoon, kung meron dito, maybe less than a month, or less than 6 months, or less than a year, ay nakakatuwa kung merong mga medyo matured na sa church na nag-aakay sa'yo, nag-guide sa'yo. Yan, we can call them as disciplers. Maraming mga disciples ang tumitigil sa maraming kadahilanan. Subalit, kung susuriin ang bawat panghihina o pagtigil, ito ay bunsod ng pagtagilid ng puso sa dalisay na salita ng Diyos. Yung dati ang init-init, pagkatapos bigla na lang ng lamig. Dati-dati sinusundo yung kanyang kaibigan. Pagkatapos ngayon, mukhang siya na yung kaibigan na yun ang kumakatok sa bahay at sinasabi, "Alika, punta na tayo sa church, nagbaligtad na." Meron bang ganon? At madalas, ang dahilan ay pagtagilid ng puso. Ako, physically speaking, na nalaman ko nung nagtatrabaho ako sa Makati Shangri-La, doon ko lang din nalaman. Kasi medyo parang nagaano yung dibdib ko. Nalaman ko na meron pala akong skip beat. Alam niyo yung skip beat? Yung nag-i-skip yung beat ng puso. Na yung doktor namin doon sa clinic sa Makati Shangri-La. Kasi para ako napapaganon. Pinulsuhan ako nagulat siya. Sabi, "Naku, mag-half day ka na lang at umuwi ka na at para makapagpahinga ka." Sabi nung tibok nung puso ko. Gumaganon, nag-i-skip. At maraming ginawang test. Nag-2D echo pa ako, tapos nagbit-bit pa ako nung parang nilalagay dito at nakadikit, sa puso ko. At pero ngayon, tataka ko, wala naman ngayon. Kasi nung nandun ako sa Makati Shangri-La, yun yung time na I consider as yung backsliding stage. Lumayo ako sa Panginoon, tapos yung trabaho na hindi gusto ng Panginoon, pinilit ko doon magtrabaho. At maraming nangyari sa akin doon, nung ako'y nandun sa Makati Shangri-La. Pero ngayon, nagtataka ko, wala naman, di ko na naman nararamdaman yung skip beat. So, sa isang discipler, yung mainit as biglang lumamig. Dating nagga-guide, dating kita mo dyan na pagpapasok, siya yung unang nagkakamay, "Kamusta kayo?" Tapos mamaya-maya, lalapitan niya na yun. Tapos ng service, tatanungin yung bago pa lang sa church at gagawa na siya ng time, pagpipray niya at pagkatapos ay susunduin. Yung mga ganoong bagay na ginagawa. Pero pag yun ay tumigil na, ito lang posibleng dahilan. Pagtagilid ng puso sa dalisay na salita ng Diyos. Sabi ng Psalms 119:165, "Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them." Maganda yan, ma-memorize nyo yan, talatang yan. Psalms 119:165, "Great peace have they," sabi diyan, "which love thy law, and nothing shall offend them." Ito ang dapat pag-ingatan ng isang nag-aakay o discipler, yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Dito nakasalalay ang sigasig sa pag-aakay ng mga bagong converts. So saan nakasalalay? Yung sigasig ng pag-aakay, yung kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Sa mga may mag-asawa, alam nila ibig sabihin ng pag-ibig. Pero kahit walang asawa, ang pag-ibig, parang naalala ko, tinuro ko nung nakaraan, di ba, yung agape love, pag-ibig ng Diyos, di ba? Ito namang atin tinatalakay ngayon, yung pag-ibig naman ng discipler para sa salita ng Diyos. Kasi ito'y
kailangan, meron ka talagang panahon para sa salita ng Diyos. Yung sa mga may edad na, minsan sabi nila nahirapan silang magbasa kasi malabo na. Buti nga ngayon may lumabas ng yung audio Bible. Siguro kailangan sa mga medyo may edad, nahirapan na magbasa, bigyan nyo ng earring, anong tawag dito? Ng earphone. Earring tuloy, ng earphone. Tapos papakinig nyo sa kanila yung salita ng Diyos. Diba? Dapat we'll take all the advantages ng technology para mas mapadali tayo, lalo na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ako sinasabayan ko yun yung audio Bible. Sinasabayan ko. Iba yung Bible reading, iba rin yung Bible meditation. Magkaiba yun. What I'm talking about is yung Bible reading. So, ito lang ang dahilan. Pagtagilid. Kaya, pag tagilid na ang puso ng isang mananampalataya sa salita ng Diyos, ay lalamig na siya at yung mga dati niyang ginagawang sigla sa paglilingkod ay nawawala. So, ito ay responsibilidad ng isang discipler. Okay, so mga ilang bagay lang ito na aking tatalakayin sa inyo ngayong umaga. Babanggitin ko muna bawat isa bago natin pupuntahan isa-isa. Una, yung pag-ibig sa salita ng Diyos, ito'y bunga ng ating conversion. Na mapansin nyo yan, yung dating wala kang panahon, ayaw mo ng salita ng Diyos, pero ngayong ikaw ay ligtas na, gusto mo na. Okay. Pagkatapos yung ang pag-ibig sa salita ng Diyos ang nagpapatunay na ang mananampalataya ay ayon sa puso ng Diyos. And then, yung ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay naipaparamdam sa iba't ibang paraan. Okay? And then, merong halimbawa dito sa Luke chapter 10 na ating pupuntahan mamaya. Okay. So, ang pag-ibig sa salita ng Diyos, ito'y bunga ng ating conversion. Sa Psalms 119, 140, Psalms 119, 140. Okay, ang sabi dito ay Psalms 119, 140. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Walang halong anumang ibang bagay. Puro itong salita ng Diyos galing mismo sa ating Panginoon. So, ang ligtas, sabi diyan, thy servant loveth it. So, ang ligtas ay lingkod ng Diyos. So, bawat isang tumanggap sa Panginoon, bawat isa sa atin ay servant. Meron pang isang tawag sa atin, di ba, as steward, katiwala. Ang bawat isa, maraming bagay pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Hindi lang katiwala kung hindi tayo'y mga lingkod, mga servant. At ang isang servant, minamahal niya ang salita ng Diyos. Okay? So, bunga ng ating conversion. Sino sa inyo nakakaalala na dati, hindi naman nagbibitbit ng Bible. Pero ba't ngayon nagbibitbit na ng Bible? Dati walang panahon sa Bible. Ngayon meron ng panahon sa Bible. Dati hindi nagbabasa ng Bible, pero ngayon nagbabasa na. Diba? Napansin nyo yan? Dati hindi naman tayo ganon, pero bakit ngayon ganon na? Mula nung tayo ay nakakilala, tumanggap sa Panginoon. Kaya bilang mga servant, mahal natin ang salita ng Diyos. Kailan nangyari ito? Bunga ito nung tayo'y maligtas. Psalms 119, 161. Psalms 119, 161. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. But my heart standeth in awe of thy word.
Kahit persecuted, ang ligtas lamang ang nakakaranas ng totoong pag-uusig. Pero maraming tao ginagamit na rin yung salitang pag-uusig, di ba? Laging late sa kumpanya, pinapagalitan ng manager at sinasabi niya, inuusig ako ng manager ko. Pero ang tunay na pag-uusig, ang nakakaranas niyan ay ang mga anak ng Diyos. Okay? So, hindi pag-uusig ang tawag doon na sa school na, alam nyo, nung may tinuturuan ako doon sa amin, high school, na ang maraming estudyante, ewan ko bakit ganun, mahilig mag-cutting classes. Parang may mga umingiting mga estudyante rito. Mahilig mag-cutting classes. Meron kasing 4 na section pinagkatiwala sa amin na 4th year na tinuturuan namin ng values. Taka ako, papasok pa lang ako dun sa isang classroom, haba yung mga 5 sigurong estudyanteng lalaki nakaabang doon sa may pintuan nakagano. Sabi ko, ano ginagawa niyo dyan? Upo kayo, upo. Maya-maya merong distraction dito sa left side. Pagtingin kong ganyan sabi, sir, may bumabato. Pagtingin ko, wala na yung 5 doon. Nakalabas na. Nireport ko doon sa kanilang advisor. At next week, magkikita ulit kami nung 5 na yon. Pero, bakit ganun? No? Hindi yun na tapos pag sasawayin, pagagalitan, at sasabihin nila, yan teacher niya, nang uusig yan. Pero ang totoong inuusig ay walang iba kung hindi ang anak ng Diyos. Jeremiah chapter 15, verse 16. Marami ho tayong mga talatang pupuntahan at babasahin ngayong umaga. Kung meron kayong mga notebook, ay ilista nyo yan at sabay yung pagbasa at pag uwi sa bahay, meron din kayong i-review ulit. Okay? Jeremiah 15:16. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Thy word, rejoicing of my heart, for I am called by thy name. Ang ligtas ay tinawag ng Diyos. Bawat isang ligtas, maraming klase ng pagtawag at isa dyan yung pagtawag na ikaw ay maligtas. Sabi ng Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang totoong naghanap sa atin ay ang Panginoon. Tinawag tayo, narinig natin. Alam niyo ako, nung bago ako masave, marami ng feelers ang Panginoon sa akin na hindi naman dati nangyayari. Yung bigla akong na-focus doon sa dyaryo, nagbabasa ako, lalo na yung Philippine Star. Di ba may mga parang quotation doon sa ilalim noon. Tapos pagbukas mo, merong mga, dati meron sila yung maliit na square o rectangle na may nakalagay na verse talaga. Aside from merong daily bread doon sa kanila, ilang portion doon. Pero lagi na lang ganun, pag nakikita ko, ano kayang ibig sabihin nito? Pero hindi ko pa talaga alam yon. Tapos naimbitahan din ako sa isang simbahan na sabi ko parang iba tong simbahan na ito. Wala, nagtitingin ako doon, wala akong makitang mga ribulto. Pero parang wala pa rin sa akin yon. Basta narinig ko may nagbabasa ng Bible, pero nakipagkwentuhan lang ako doon sa kasama ko. Pero yung pala yung mga feelers na ng Panginoon yun, hanggang dumating yung time, kinorner na ako ng Panginoon doon sa aming bahay. Alam nyo, ginamit pa ng Panginoon yung aking auntie namatay. Mahal na mahal ko yung auntie ko na yun kapatid ng mother ko. At naging malungkutin ako yung time na yun. Yun pala yung time na yun na ililigtas na ako ng Panginoon. May pumunta sa bahay, kumatok. Kaya I believe with all my heart, 100% yung Saturday visitation.
Kasi Saturday yung kumatok sa bahay namin. Saturday yon at hinahanap nila yung brother-in-law ko. Kasi yung brother-in-law ko ay ang binigay na address, yung address namin. So, doon ako nasumpungan ng Panginoon sa bahay. November 13, 1982. It was a Saturday. So, doon tinawag ako ng Panginoon. John chapter 17, verse 14. John 17, verse 14. Actually, itong mga isi-share ko lang sa inyo ngayong umaga, marami dito ay mga talata. John 17, 14. Ang sabi dito, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Dito ay ang ligtas na nagmamahal sa salita ng Diyos ay kumakalaban sa sanlibutan, kaya't kinamumuhian din siya ng sanlibutan. Ang maganda, pag kinamumuhian mo yung mga gawi ng sanlibutan. Ang mahirap pag yung ikaw ay kasama doon, na akbay-akbay ka. Kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo rin. Sabi nga, may narinig akong, hindi naman masamang makisama. Ang masama ay yung makisama. Hindi makisama. Yung makisama. Yung masamang ginagawa nila, gagawin mo rin. Okay? So, ang pag-ibig sa salita ng Diyos, ito'y bunga ng ating conversion. Okay, sa ating mga bisita ngayong umaga, alam nyo po, napakahalaga yung inyong pagpunta ngayong umaga. Inyong naririnig ngayon ang tungkol sa pag-ibig. Yung nag-akay sa inyo ay marahil kung ilang beses kayong pinagpe-pray niyan para kayo makapunta dito. At kung meron mang isang natutuwa ngayong umaga sa harap ng Diyos, ay yung nag-imbita sa inyo. Sapagkat pinaunlakan ninyo at ngayong umaga ay naririnig nyo ngayon paano ang isang tumanggap sa Panginoon, bakit mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Bakit pag Sunday, dala-dala yung kanyang Bible, pagpunta sa church. Kahit siguro pagpunta sa school, dala pa rin niya yung kanyang Bible. O kaya pagpunta sa trabaho, dala pa rin niya yung kanyang Bible. At laging may maririnig ka sa kanya na salita ng Diyos. Bakit? Yan ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Naging bunga ito ng kanyang pagkakilala at pagtanggap sa Panginoon. Pangalawa, ang pag-ibig sa salita ng Diyos, ito'y nagpapatunay na ang mananampalataya ay ayon sa puso ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Hindi lingid sa atin si David. Anong tawag sa kanya sa Bible? Man after God's own heart. Man after God's own heart. Kaya makita nyo sa Book of Psalms, yung dami ng kanyang sinulat, pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Bukod tangi si David, din ang ginamit ng Diyos upang isulat ang mga talata sa buong Biblia kung saan mababasa ang kanyang tunay na pagkalinga sa salita ng Diyos. Marami. Karamihan yung binabasa natin sa Book of Psalms, Psalms 119, mga isinulat mula sa puso ni David. So, sa Psalms 119, ito puro Psalms 119. Punta tayo doon. At, di ba pinakamahabang pinakamahabang chapter. Psalms 119, verse 97. Psalms 119, verse 97. Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Psalms 119, 113. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Puro love.
Psalms 119:119. Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Therefore, I love thy testimonies. Puro pag-ibig, no? Psalms 119:127. Therefore, I love thy commandments above gold. Yeah, above fine gold. Biro mo, mahal niya ang salita ng Diyos higit pa sa mga ginto. Dito sa mundong ito, 'di ba? Pinagtatalunan, pinag-aagawan at nagiging nagkakaroon pa ng patayan, pag-aagawan sa ginto. Pero si David, mahal niya ang salita ng Diyos higit pa sa ginto. Psalms 119:159. Consider how I love thy precepts. Quicken me, O Lord, according to thy loving kindness. Consider how I love thy precepts. Psalms 119:163. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Pag mahal mo ang salita ng Diyos, biro mo, nababawasan, sana nga mawala na, no? Pero nababawasan yung pagsisinungaling pag mahal mo ang salita ng Diyos. Gusto mo makaiwas sa mga bagay na yon, masama, pagsisinungaling, magbigay ka ng panahon sa salita ng Diyos. Mahalin mo itong salita ng Diyos. Psalms 119:167. My soul hath kept thy testimonies, and I love them exceedingly. Lahat ng mga talatang binasa natin, lahat merong love. Lahat merong pag-ibig. Tignan nyo, talagang idinidiin sa atin ito ng Diyos. Kung gusto mong makapag-akay, gusto mong makapag-alaga ng mga bagong mananampalataya, number 1, na katangian, meron ka dapat ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Kasi wala namang ikaw gagamitin pag-guide, pag-share, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya dapat mahal mo ang salita ng Diyos. Meron kang panahon sa salita ng Diyos. So, sa makatuwid, ang pag-ibig natin sa salita ng Diyos ay nagpapatunay ng tunay na dumadaloy sa ating puso at buhay ang pag-ibig ng Diyos. Mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yung kanyang salita. Imposible yung mahal mo ang Diyos tapos hindi mo mahal yung kanyang salita. Imposible yung nagbibigay ka ng panahon sa Diyos tapos hindi ka nagbibigay ng panahon sa kanyang salita ng Diyos. They are inseparable. Kung mahal mo ang Diyos, ibig sabihin, mahal mo rin ang kanyang salita. Okay? So, una, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay bunga ng ating conversion. Pangalawa, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay ang nagpapatunay na ang mga mananampalataya ay ayon sa puso ng Diyos. And then, pangatlo, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay naipaparamdam sa iba't ibang paraan. Sa Psalms 119, verse 9. Psalms 119. Okay, verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ibig sabihin, mas maraming mga talata ang iyong itago sa iyong puso. Maraming mga karumihan doon sa puso na yon ay mawawala. Di ba anong sabi sa Bible? The heart is deceitful. Ang puso, deceitful. At maraming mga nakatagong mga marurumi, mga bagay sa puso. Pero gusto nyong mawala yon isa-isa?
maglagay ka ng salita ng Diyos sa puso mo, merong masamang lalabas. Maglagay ka ng, yung na-memorize mong salita ng Diyos, lagay mo sa puso mo, merong lalabas na masama. Kasi sabi sa verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano ba natin linisin o paano ba malinis ang buhay ng isang mananampalataya? Ang sabi diyan, by taking heed thereto according to thy word. Taking heed, you give attention, you observe, you consider, you pay attention to the word of God. Lagay mo sa puso mo at mababawasan. Hindi naman nawawala. Talaga naman, nagkakasala pa rin tayo. Bakit? Nandito pa tayo sa laman. Pero pag meron kang salita ng Diyos sa puso mo, nababawasan. Meron ka ba napansin bilang mananampalataya na dati nung hindi ka pa mananampalataya, laging ginagawa mo yun? Alam mong hindi mabuti, hindi tama yun. Pero lagi mong ginagawa, hindi ka makawala. Pero ngayong anak ka na ng Diyos, ngayong tumanggap ka na sa Panginoon, di ba napapansin na hindi mo na nagagawa yun? Bagamat meron ka pa rin ibang nagagawa, pero yung mga bagay na iba, hindi mo na nagagawa. Bakit? Meron ng salita ng Diyos. So gusto mong laging maging ganon? Yung unti-unting naaalis yung mga masasamang ugali, unti-unting naaalis yung mga masamang bagay, unti-unting naaalis yung mga bagay na yon na masama. Lagi kang maglagay ng salita ng Diyos sa puso mo. Okay? So, Psalms 119, verse number 25. Psalms 119, verse 25. My soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. And then verse 28, my soul melteth for heaviness, strengthen thou me according to thy word. Cleaveth, to adhere closely, to remain faithful. Yung melted, it means blend gradually. Di ba pag nag-melt yung, nag-ano ka ng timpla ng kape, yung powder, di ba? Pag nag-melt, magbe-blend na. Hindi mo na makita yung plain na tubig. Nag-blend na yung coffee doon. So, nag-blend. So, tayo dapat ay, ang sabi diyan ay, we remain faithful o close doon sa salita ng Diyos. At yung makita na sa buhay mo, mag-blend na, makita na sa buhay mo, ang pagkilos ng Diyos at pagbibigay mo ng panahon sa salita ng Diyos. Pag-ibig para sa salita ng Diyos. So, ang pag-ibig sa salita ng Diyos, ito'y bunga ng ating conversion. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ang nagpapatunay na ang mananampalataya ay ayon sa puso ng Diyos. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay naipaparamdam sa iba't ibang paraan. And then, another verse, Psalms 119, 148. Psalms 119, 148. Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Okay, mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Alam nyo, maraming iniaalok na ang kaaway sa mga mananampalataya sa panahong ito. At madalas, lalo na sa mga kabataan, yung mas maraming oras na ibibigay nila doon sa kanilang mga Facebook account. Parang napupuyat na yata doon, may kausap siya doon sa Facebook, at mapapansin mo, 12:00 na pala ng madaling araw, nandun pa rin sa Facebook account niya,
Parang nakakahiya, no? Tapos yung sa salita ng Diyos, mga ilang minuto niya lang binabasa. Mas mahabang panahon doon sa Facebook account. You face the book. At dapat mas mahabang oras facing the book rather than the Facebook. Okay? Yung face the book. Ito, salita ng Diyos. Kasi doon mo na ipapakita na mas mahal mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. So, meditate in the Word of God. So, bilang isang discipler, paano mo ipinapakita ang pag-ibig mo sa salita ng Diyos? Pwede mo itong sagutin personal sa iyo. Paano mo na ipapakita sa buhay mo na talagang mahal mo ang salita ng Diyos? Galing sa bahay, papunta sa church, nandun na sa sasakyan, naku, nakalimutan ko yung Bible ko. Uuwi, na dala-dala ang cellphone, dala-dala yung kanyang tablet, dala-dala kung ano. Sabi niya, may excuse naman kasi may Bible naman ako doon sa tablet. Pero yung kanyang Bible na binabasa, nakalimutan. Okay, di bale na makalimutan lahat. Wag lang yung salita ng Diyos. Kasi doon mo na ipapakita, isang paraan na pagpapakita na talagang mahal mo ang salita ng Diyos. Parang kagaya yan sa bagong kasal, di ba? Naku, kung gaano talagang sweet na sweet sila, no? Bababa sa jeep, akay-akay ng mister, yung kanyang misis, binababa sa jeep. Paglalakad sa tabi ng kalye, yung lalaki nandoon sa danger side, andito yung kanyang asawa. Tapos lumipas ang mga ilang panahon, pagbaba sa jeep ng lalaki, oh, nandiyan ka pa sa loob, baba ka na! At hinahayaan na lang yung babae nandoon sa danger side, yung lalaki nandoon nakatago sa sidewalk. Na parang kumupas na yung pag-ibig. Pero sa salita ng Diyos, dapat hindi kumukupas yung pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Doon sa mga mag-asawa ang kumukupas na yung pag-ibig, isa lang naman ang kailangan. Pag malapit ka sa Diyos, malapit ka rin sa asawa mo. Okay? Sa mga mag-asawa, triangle yan eh. Alam niyo yung isosceles triangle? All sides and all angles are equal. As you go close with each other, you go close with the Lord. Yan yun sa mga mag-asawa. Ngayon, it's now been for ilang months na ako at saka aking may bahay, we always pray 4 o'clock in the morning. Talagang nakaset lagi yung alarm namin. We pray every day, 4 o'clock in the morning. At lalo kaming nagiging close. May mga bagay na siyempre aming pinagtatalunan. Minsan na napakasimpleng bagay, pero sandali lang, wala na, close na ulit. So bakit? Kasi close sa Panginoon. So pag close ka sa Panginoon, close ka rin sa iyong asawa. Okay? Sa mga mag-asawa po yan, ha? Hindi yan sa mga young people, ha? Hindi yan sa mga wala pang asawa, ha? Baka sabi, oo nga, kailangan. Kaya baka gusto niyang close din sa kanyang boyfriend, girlfriend. Laging magkatabi sila. Hindi yan na ibig sabihin. Para sa mag-asawa po yun. So, merong halimbawa sa Luke chapter 10. Actually, dito tayong magtatapos sa Luke chapter 10. Kilala nyo ba si Martha at si Mary? Magkapatid? Sino yung kapatid nilang lalaki? Si Lazarus. Si Lazarus. So, sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving,
and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. So, ayon dito sa pangyayari, ano ang kaibahan ng magkapatid? Anong pagkakaiba ni Mary tsaka ni Martha? Hindi naman sa first letter, pareho naman silang first letter, parehong letter N. Pero ano kanilang pagkakaiba? O second letter, parehas din. Si Martha, siya ay abala sa pag-aasikaso sa kusina. Ayon sabi dun sa verse 40. Si Mary naman ay ninais maupo sa paanan ng Panginoon at mag-aral ng salita ng Diyos. Ayon sabi doon sa verse number 39. So ayon doon sa mga talata, ang mga gawaing ginampanan ng magkapatid ay bagay na wala sa kanilang kontrol. Mali, hindi. Pinili nila ito. Pinili. Anong pinili ni Martha? Magkasikaso. Anong pinili naman ni Mary? Maupo at makinig sa Panginoon. Okay? So, nasa ating pagpili. Kung meron kang pag-ibig sa Diyos, meron ka ring pag-ibig sa Kanyang salita, at pag nagdumating ang panahon na ikaw ay pipiliin mo magbasa ng salita ng Diyos. Pipiliin mong makinig ng salita ng Diyos kung meron kang pag-ibig. Pero kung ang pag-ibig mo ay nakalaan sa iba, yun ang pipiliin mo. Pero si Mary, pinili niya yung pinakamaganda. Makinig sa salita ng Diyos. So, sa makatuwid, kahit pagod tayo marahil sa pagtuturo, so anumang mga bagay, nararapat lamang ng bigyang oras ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Magbigay, sabi na, wala akong panahon busy ako Wala akong oras. Magbigay ka ng oras. Kasi nasa iyo yung pagpili na yun Ikaw ang gagawa noon Piliin mong maglagay ng panahon para sa salita ng Diyos. Malaki pong maitutulong sa bawat isa ang salita ng Diyos. Kapag ang discipler ay naging matabang sa salita ng Diyos, maging ang kanyang pagkikitungo sa mga dinidisciple ay magiging matabang na rin. Ating tandaan, ang discipleship ay pag-akay sa mga bagong ligtas upang mahalin nila ang Diyos, ang salita ng Diyos, at ang gawain ng Panginoon. Sino lang pwede magpakita noon? Maliban sa nakikita nyo sa inyong pastor, sa pamilya ng inyong pastor. Yung mga matatagal na rin sa church, kayo yung tinitignan din ng mga bago. Kung ikaw yung tinitignan, maganda kaya ikaw ehemplo para doon sa mga bago? Yung aking anak nga na lalaki, pag nag-aayos ng damit yung sa church, sabi ko sa kanya, alam mo anak, yung mga bago dito, na mga young people na lalaki, hindi mo ba alam na ikaw ang tinitignan? Kaya kung hindi maayos yung pananamit mo, anong sasabihin nila? Okay lang din kahit anong pananamit. Pero kung maayos ka, kailangan pala ganun ang damit. Kahit hindi nagsasalita, nakikita lang yung halimbawa. Susunod na Sunday, gaya na rin siya, nakaganon na rin, nakakurbata na rin. So doon sa mga medyo matagal na sa church, tayo yung mga halimbawa doon sa mga bago. Pakita natin yung tama. Huwag yung mali. Parang naglalakad sa bukid o sa isang lugar. Di ba? Pag yung isang lugar na daanan, di ba yung iba sumusunod lang doon, dito sila dumaan, dito rin ako dadaan. Kung meron dito, meron doon, meron dito.
saan kaya dito? Hindi niya alam saan. Pero kung isa lang, dinadaanan lagi, hindi na malilito yung susunod. Hindi na siya pupunta sa kaliwa, hindi siya pupunta sa kanan kasi alam niya walang daan doon. Ito lang yung daanan. Ganon din sa mga may edad na sa church. Tayo yung mga halimbawa para doon sa mga baguhan. So yung pag-ibig natin sa salita ng Diyos ay napakahalaga. Sapagkat yan ang nagdidetermine ng ating kasiglahan sa gawain ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo ay mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lesson pong ito. Dalangin ko po, O Diyos, ang inyong mga anak. 2 klase o 3 klase ang nandito, Panginoon, ngayong umaga. Merong mga may edad na sa pananampalataya, merong mga bago pa, at merong din kaming mga bisita ngayong umaga. Kumilos po kayo, O Diyos, para doon sa mga matagal na sa church, Panginoon, patuloy nyo silang pag-alabin, na makita yung pag-ibig nila, Panginoon, sa inyong salita, sila na maging huwaran para doon sa mga bagong mananampalataya. At dalangin ko rin po ngayong umaga sa aming mga bisita, kumilos po kayo, Panginoon, iligtas nyo po sila. Sa iyo, O Diyos, lahat, papuri, pasasalamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, sige po.